Maligayang pagbabalik sa Enjoy Movie Recaps. Ngayon, ating tatalakayin ang pelikulang siguradong magugustuhan ninyo. Halina, simulan na natin. Si Aurora Rodriguez, isang mayamang feminista, ay naniniwalang ang mga kababaihan ang susi sa hinaharap ng sangkatauhan. Upang patunayan ang kanyang teorya, nagkaanak siya sa isang pari. Tiwalang hindi ito mag-aangkin ng pagiging ama. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Grace at inisip itong magiging unang tunay na malayang babae. Pinalaki niya si Grace sa ilalim ng mahigpit na prinsipyo. Hinubog siya upang maging tagapagtanggol ng reformang panlipunan. Dahil sa masusing edukasyong ipinagkaloob ni Aurora, natutunan ni Grace ang 6 na wika. Sa kanyang pagiging teenager, pinag-aralan niya ang medisina, batas, at filosofiya sa universidad hanggang sa maging pinakabatang abogado ng Espanya noong 1931. Sa Madrid, hinarap ni Aurora at Grace ang editor na si Eduardo de Guzman. Matapos niyang tanggihan ang sanaysay ni Grace tungkol sa paksang kababaihan, duda si Eduardo na isang teenager ang maaaring sumulat ng ganoong kagaling. Hinimok ni Aurora na tanungin mismo si Grace na sinagot naman ng perpekto ang lahat ng katanungan. Gayunpaman, nanatiling may pag-aalinlangan si Eduardo. Dahil sa inis, inakusahan siya ni Aurora ng pagkiling laban sa kababaihan. Iginiit na ang kasarian ni Grace, ang dahilan ng kanyang pagdududa sa kanyang kaalaman. Sa huli, sinabi ni Grace na mas marami siyang alam kaysa sino mang lalaki, kaya't napilitang ilathala ni Eduardo ang kanyang artikulo. Habang lumalawak ang kasikatan ni Grace, lumitaw naman ang mga banta. Sinira ng mga bandido ang kanilang bahay. Ngunit hindi ito pinansin ni Aurora. Gayunpaman, si Macarena ay nakaramdam ng takot at iminungkahing bumili ng armas. Bagay na unang tinanggihan ni Aurora. Sa isang larong volleyball, inanyayahan ng sosyalistang si Abel Vela, si Grace sa kanilang mga pagpupulong at pinuri ang kanyang gawain. Ngunit, tinanggihan ito ni Aurora para sa kanya. Kalaunan, natagpuan ni Grace ang isang larawan ni Aurora kasama ang isang binatang nagngangalang Pepe. Ngunit hindi siya binigyan ng sagot. Nag-aalangan si Aurora sa politika at tinanggihan ang mungkahi ni Grace na sumali sa mga sosyalista. Matapos ang panibagong pag-atake sa kanilang bahay, pumayag si Aurora na bumili ng armas. Paliwanag na ginagamit lang ng politika ang mga tao. Patuloy namang pinag-iisipan ni Grace ang alok ni Abel. Naniniwalang walang saysay ang mga ideya kung hindi ito ipatutupad sa totoong buhay. Bagamat tutol si Aurora, natanggap niya sa huli ang paanyaya sa pagpupulong ng Partido Sosyalista. Sa nasabing pagpupulong, inimbitahan si Grace na magsalita sa entablado. Itinampok niya ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pang-api sa kababaihan at pinatikos ang partido sa hindi pagsasali sa mga kababaihan, gamit ang kanilang kawalan ng edukasyon bilang mahina at di makatwirang dahilan. Hinimok niya ang mga kasapi na manguna sa pagbabago upang makamit ang mas makatarungang Espanya. Kinabukasan, pinilit ni Grace si Macarena na magsalita tungkol kay Pepe. Ibinunyag ni Macarena na si Pepe ay pamangkin ni Aurora at isang henyo sa pagtugtog ng piano, ngunit kinuha siya ng kapatid ni Aurora upang samantalahin ang kanyang talento. Kalaunan, sa isa pang pagpupulong, nakilala ni Grace ang ilang bagong miyembrong babae. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi komportable dahil sa kanyang bisita. Nang hindi makahanap ng palikuran para sa kababaihan, sinubukan niyang gumamit ng pambabaeng kubeta, ngunit pinigilan siya ni Ramon na nagsabing walang palikuran para sa mga babae. Nang tawagin si Ramon sa ibang gawain, nagkaroon ng pagkakataon si Grace na gamitin ang palikuran ng kalalakihan. Sa kanyang paglabas mula sa cubicle, nakita niya si Abel sa may lababo. Masaya si Abel na may dumaraming kababaihan sa partido, ngunit inamin niyang kulang sila sa pasilidad para sa kababaihan. Iminungkahi niya kay Grace na magsulat ng sanaysay tungkol sa isyong ito. Sa bahay, hinarap ni Aurora si Grace matapos matagpuan ang isang romantikong nobela. Ipinaliwanag ni Grace na ito ay bahagi ng kanyang pananaliksik tungkol sa pag-ibig at popular na panitikan. Gayunpaman, tinawanan lamang ito ni Aurora at itinuring na walang saysay at pawang pantasya lamang. Nang tanungin ni Grace kung kailanman ay umibig siya, inalala ni Aurora ang isang kapitan na balak niyang pakasalan, ngunit pinili niyang maging malaya. Nang mabanggit muli ni Grace si Pepe, nagalit si Aurora at sinisi si Macarena sa pagbubunyag ng kanilang pribadong buhay. Di naglaon, bumisita si Eduardo upang ipahayag na interesado sina Dr. Havelock Ellis at Wells sa gawa ni Grace. Ngunit tinutulan ito ni Aurora, natatakot na baka samantalahin lamang siya. Sa isang book signing, hindi sinasadyang lumaktaw si Abel sa pila. Humingi siya ng paumanhin, at habang pinipirmahan ni Grace ang kanyang libro, nagdikit ang kanilang mga kamay, na nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin para kay Abel. Sa parehong book signing, may isang babaeng nagtanong kay Aurora tungkol sa kanyang pagkawala, kaya't hinanap niya si Grace. Laking gulat niya nang makita itong magkasama kay Abel. Hindi natuwa si Aurora at binalaan si Abel tungkol sa kanilang magkaibang mga prioridad. Sa bahay, napansin ni Macarena ang lungkot ni Grace at pinaghinalaang may gusto siya sa isang lalaki. Inamin ni Grace na pinigilan siya ni Aurora na makausap si Abel at nakiusap kay Macarena na tulungan siyang makatagpo ito. Pumayag si Macarena,
Ngunit narinig ito ni Aurora at nadaman niyang pinagtaksilan siya. Upang pigilan sina Grace at Abel, tinakot ni Aurora si Abel, dahilan upang iwasan siya nito sa mga pagpupulong. Nalito at nasaktan si Grace sa malamig na pagtrato ni Abel. Sa kalaunan, inabot ni Abel sa kanya ang isang brochure, ngunit panandalian lamang ang kanilang pag-uusap. Samantala, natakot si Aurora na baka maging target sila ng mga anarkista, ngunit tiniyak ni Macarena na malabong mangyari iyon dahil sa kanilang reputasyon. Ilang araw matapos nito, nagbigay ng talumpati si Grace sa Partido Sosyalista. Formal na inaanunsyo ang pagsuporta ng kababaihan sa grupo. Naniniwala siya na ang pagkakaisa ng kalalakihan at kababaihan ay mahalaga upang makamit ang makatarungang lipunan. Nagkamit siya ng malawakang suporta, ngunit nanatili siyang nalulungkot dahil kay Abel. Di nagtagal, natagpuan ni Grace ang isang mapagbiro, ngunit nakakaaliw na liham mula kay Abel na nakatago sa isang brochure. Napasaya siya nito at nagbigay ng bagong sigla. Dahil dito, sinigurado niyang mag-cruise ang kanilang landas sa mga pagpupulong at palihim silang nagsimulang magpalitan ng liham. Sa pamamagitan ng mga sulat na ito, ibinahagi nila ang kanilang personal na saloobin at tinalakay ang mga isyong panlipunan na nagbigay inspirasyon kay Grace sa kanyang pagsusulat at humantong sa mas maraming publikasyon. Isang araw, napansin ni Aurora ang magkatulad na pananaw nina Grace at Abel tungkol sa paksa ng palakpakan kaya't nagsimulang maghinala. Sinuri niya ang silid ni Grace at natuklasan ang kanilang mga liham. Galit na galit, ipinagbawal niya si Grace na dumalo sa mga pagpupulong, nagpatupad ng mas mahigpit na schedule, at iginiit na magkatabi silang matulog upang maiwasan ang anumang distractions. Naniniwala siyang ang panandaliang pagkakagusto ay banta sa kanilang misyon. Habang pinapagalitan ni Aurora si Grace, tahimik namang kinikimkim ni Macarena ang kanyang pagkainis sa labis na pagkontrol ni Aurora. Bagamat sumunod si Grace, pakiramdam niya ay lalong nasasakal. Hanggang sa matagpuan ni Macarena ang isang misteryosong liham na walang lagda. Inakala ni Aurora na ito ay mula kay Abel, ngunit nang buksan niya ito, natuklasan niyang ito pala ay isang imbitasyon sa konsyerto ni Pepe. Habang nasa konsyerto, pinuna ni Aurora ang paghina ng talento ni Pepe. Samantala, sa isang club, suot ang isang pulang bestida na regalo ni Macarena. Malaya at masayang sumayaw si Grace kasama si Abel. Napagtanto ni Pepe na hindi siya ang nag-imbita kay Aurora, kaya't nagsimula itong maghinala tungkol sa kinaroroonan ni Grace at agad na nagmadaling umuwi. Kalaunan, sinabi ni Grace kay Abel na tinanggihan niya ang alok ni Havelock, ngunit inalok ni Abel na samahan siya patungong London. Nang madiskubre ni Aurora ang bestida, lalo siyang naghinala. Nagbalak siyang paghiwalayin sina Grace at Abel sa tulong ni Macarena at Antonio na may kaugnayan sa mga anarkista. Sa isang hapunan, ibinahagi ni Abel ang kanyang pagkadismaya sa Partido Sosyalista at inanunsyo ni Grace ang kanyang desisyong sumali sa Partido Federal. Hindi ito ikinatuwa ni Aurora, ngunit naudlot ang kanilang usapan nang biglang may kumatok. Dumating ang mga autoridad at hinuli si Abel sa paratang na may kaugnayan, siya sa isang grupong anarkista. Pakiramdam ni Grace ay pinagtaksilan siya, habang lalo namang nawala ng tiwala si Aurora sa mga lalaki, gamit pa ang mga salita ni Shakespeare bilang patunay. Samantala, si Macarena, na binabagabag ng kanyang konsensya, ay nagbitiw sa kanilang tahanan at sumulat ng isang liham ng paghingi ng tawad. Gayunpaman, itinapon lamang ito ni Aurora. Hindi nagtagal, natanggap ni Grace ang kanyang tiket patungong London mula kay Eduardo. Tinanong niya ito tungkol kay Abel, ngunit nanatiling hindi tiyak si Eduardo sa kanyang kasalanan. Nang matagpuan ni Grace ang liham ni Macarena sa basurahan, nagsimula siyang maghinala. Magsisikreto siyang lumabas upang hanapin si Macarena at natuklasan niyang si Antonio, hindi si Abel, ang may kaugnayan sa mga anarkista. Pinilit niyang makausap si Macarena na sa huli ay pumayag. Sa kabila ng pagtutol ni Antonio, sa kanilang pag-uusap, inamin ni Macarena na si Aurora mismo ang nagplano ng pag-aresto kay Abel matapos niyang matuklasan ang koneksyon ni Antonio sa grupong anarkista. Ginamit ni Aurora ang impormasyong ito upang suhulan si Antonio at ipahamak si Abel, na labis na ikinasama ng loob ni Grace. Galit na galit, hinamon ni Grace si Macarena na isumbong si Antonio, kundi ay maaaring siya mismo ang kasuhan bilang kasabwat. Sa kanilang tahanan, hinarap ni Grace si Aurora at matapang na ipinahayag ang kanyang desisyong pumunta sa London. Kasama si Abel oras na ito ay mapalaya, mariing tinutulan ito ni Aurora. Sa puntong ito, tuluyang nabigo si Grace sa kanyang ina. Itinuring itong makasarili at mapagkunwari. Inakusahan niya itong pinipigilan ng kanyang kalayaan at ipinamukha na ang buong proyekto ni Aurora ay para lamang sa sariling kapakanan nito. Nang mapagtanto ni Aurora na nabigo ang kanyang misyon, nagdesisyon siyang wakasan ito. Kinagabihan, pinalayo niya si Rosa at walang awa niyang pinaputukan si Grace sa kanyang silid. Ipinakita ang labi ni Grace sa isang kristal na kahon habang nagluluksa ang Madrid sa pagkawala ng isang henyo at para sa lahat mga magiliw kong tagapanood.
Kung gusto nyong gamitin natin karakter ang iyong pangalan sa susunod nating video, i-comment lang po ninyo. Salamat sa panunood.